So magandang araw sa inyong lahat. Ang isi-share natin ngayon tungkol sa pag-alaga ng kambing. Itong isi-share ko sa inyo, base lang po to sa aking experience, no? Bago natin umpisahan yung talakayin natin ngayon, ay i-shoutout ko muna dyan sa si Sir Francis Gandulan dyan sa South Cotabato, Pulumulok, South Cotabato. So shoutout sa iyo dyan, sir. Maraming salamat sa pag-subscribe mo sa ating YouTube channel. So sana ay tama yung pagbigkas ng pangalan mo. So ngayon, dito na tayo sa ating topic. So itong sasabihin ko, base lang po to sa aking experience, no? Kasi po ay isa po akong first timer sa pag-alaga ng kambing, no? So umpisa na natin. So sa mga nagbabalak dyan na mag-alaga ng kambing, so isa dapat yung unahin nyo ang pagtatanim ng kumpay, no? O pagtatanim ng pagkain para sa kambing, no? Kasi po ang kambing madali lang yang makita, no? Madali lang yang hanapin pag may pera tayo. So yung pagkain ng kambing napakahirap talaga pag wala tayong sariling tinanim na pagkain, no? Yung mangunguha pa tayo sa ibang area, napaka-hassle talaga. Experience ko na po yan, no? Kasi po, isi-share ko sa inyo yung aking experience sa pag-alaga. Bumili ako ng kambing tapos wala akong kahit isang puno ng kumpay, no? Kahit isang puno ng naper, wala akong natanim, no? So pagbili ko ng kambing ay marami pa yung mga kumpay na makukuha ko sa ibang lupa, no? Yung mga kapitbahay namin na lupa. So marami pang mga kumpay na makuha ko, tapos siguro mga 3 months. Yung mga kumpay na nakuha namin dun sa kapitbahay namin na lupa ay naubos kasi hindi lang kami na nangunguha dun, marami din, no? So hanggang 3 months yon, mula 3 months hanggang ngayon po ay nahirapan po kami sa pagkuha ng kumpay, no? So ang nangyari po, no, pag wala tayong taniman ng kumpay, pag kahit saan ka lang pumupunta para makakuha ng kumpay ng kambing. So ang experience po namin ay pag pumunta, mataan kami doon na may maraming makukuha ng kumpay ng kambing. So puntahan namin. Tapos pagdating namin doon ay wala na palang kumpay, no? Ubos na kasi kinuha na ng ibang tao. So ngayon, ano ba yung mga sakripisyo doon na nasayang, no? Number 1 doon yung oras mo, at saka yung panahon, at saka yung pagod mo kasi maglalakad ka. O sabihin natin mga kalahating oras mong paglalakad doon para lang makakuha, tapos pagdating doon wala kang makukuha, no? So napaka-hassle talaga pag wala tayong tananim na kumpay, no? Unless kung may tinanim tayo, nakauna yung kumpay natin na tinanim, no, kaysa kambing natin. So pagdating ng kambing natin, so may kumpay na tayong makukuha, no? Isang way na lang, no? Isang way na lang yung lakaran natin. Hindi na tayo kung saan pa pumupunta para makakuha ng pagkain ng kambing, no? Yan ang advantage sa may sariling taniman ng kumpay, no? Or yan ang maganda na bago ka bumili ng kambing, magtanim ka muna ng mga pagkain ng kambing bago ka bumili ng kambing. Kasi yung kambing ay mabilis lang niyang hanapin pag may pira. Pero yung kumpay talaga, yung pagkain nila, napakahirap po pag wala kang sariling itinanim na kumpay. Yung mga kamalian ko yun ang kamalian ko na aking natutunan sa aking pag-alaga ng kambing, no? Kahit yung kambing ko ay hindi pa marami, so konti lang yung kambing ko, ilang piraso lang, mabibilang lang, pero yung experience ko na amin na nasalubong ay doon ako natuto sa mga problema na yun, no? Sa kumpay pa lang, doon ako natuto. So natuto ako doon na dapat sana pala na nagtanim muna ako ng kumpay bago ako bumili ng kambing, no? So yan. So sa nagbabalak dyan na bumili o nagbabalak na magkambingan, kung may lupa kayo, magtanim, simulan muna ngayon, magtanim ka na ng kumpay para sa kambing mo. Kasi po yung kumpay, hindi yan basta-basta magtanim ka ngayon, bukas ay
sisibol na yan or dadami na yan. Hindi ganyan yung pagtatanim ng kumpay. Kaya habang wala ka pang kambing, no? Nagbabala ka pa lang, dapat unahin mo yung pagtanim ng kumpay para pag may kambing ka na, so isang way mo lang yung lakaran mo, wala ka nang gasto sa oras, hindi masayang yung panahon mo at hindi ka mapapagod. Kasi isang lakaran mo lang, pagpunta mo doon sa area mo, kasi alam mo na may makukuha ka or pag-uwi mo may dala kang kumpay kasi sa'yo man yun, may tinanim ka naman nga kumpay doon, no? So, sa nababalak dyan na mga magkakambing, no? So, sa ngayon po ay kunting update lang tayo, no? So, sa ngayon po ay may lupa po ako na taniman ng kumpay, no? Para sa pag-uwi ko ay may kumpay na doon, no? So, yung mga kambing ko na nakikita nyo sa mga video ay hindi ko na po dinagdagan. Ang binukusan ko lang yung lupa or yung pagtatanim ng kumpay talaga. Kasi napakahirap talaga pag wala kang sariling taniman ng kumpay. Yan ang disadvantage pag wala tayong tananim na kumpay tapos una natin bilhin yung kambing, no? So, ang advantage sa may tinanim na tayo, so yung kambing, madali na lang natin bilhin, no? Wala na tayong problema, wala na tayong isipin, no? Wala na tayong isipin na kinabukasan, saan naman ako pupunta nito? Kasi doon na area wala nang kumpay, tapos doon na area wala nang kumpay. So kakamot ka naman sa ulo mo kung saan ka naman kukuha ng kumpay, no? Dito na lang yung video natin. Maraming salamat sa iyong panonood. At kung nakapadaan ka man dito sa aking YouTube channel, sana i-consider mo i-subscribe. Maraming salamat.